TNC, lumalabas recently actually yung Lunox. Sa ano ba? Talagang talamak yung Lunox sa ibang region? Region yung Lunox. OP yun sa pagka mga kalabang mo nag-Uranus, ganun. Well, nakita natin yan nung Series 1. So, Praya. di naman kinuha ng TNC, pwede pa may relegate sa Red 3. But now, they get themselves the Lancelot para kay Zaida. Will it That immortality? is Harith. Wow. So tatlong mages muna ang pinili nito Twisted Minds. Obviously, XP Alice. Ang sagot naman dyan, typically ay Uranus. Maganda rin dito, pag pinili na TNC yung Yura sa... Ay, napan pala. First ban. Yun ang problema. So, Yuzong. Oh, Yuzong with pwede Rimar? Yuzong. Pero maganda ba ang combo ng Yuzong Lance? Okay din siya, parang ano siya eh, safe siya na malakas sa turtle talaga. So, if ikaw yung pabibili ng XP Lane dito, parang trip mo talaga. Kasi Alice din kalaban eh, no? Oo, kaso dapat merlihan nila kasi Oh! Fun is all that matters. 1-1 into Harith Alice. Anong masasabi natin dito, gentlemen? hindi ko na kasi alam sa matchup ngayon eh. Kumbaga, pero dati kasi lamang yung 1-1 dahil dun sa inspire niya eh. Pero ngayon kasi pinalakas yung dash ng Harith sa Hyperski. Actually, ano yun nga yun, masakit nga yan eh. Parang pag tinamaan ka ng combo. By the way, huge shoutouts. Mr. Ganda naman yan. Yan! Sabi sa'yo, PR trained eh, di ba? Leading to the right path. Ang problema ko dito is, 1-1 plus the Lance. Parang very greedy para sa TNC. Oo, masyadong farm. Kailangan nila pumik ng XP na strong. Kasi kung di sila mananalo ng turtle, masya-shutdown sila. In my Kasi dream kailangan world. nila may taga-hold eh, no? Lalo pag tinignan mo yung lineup ng Twisted Minds, parang medyo, gutom sa dugo. Ito mga heroes na to, Alice, Harith, Zushin. Ito yung first tsaka second turtle, imposibleng di mag 5-man. That's right. Mayroong option pa rin naman ng Lapu-Lapu para sa TNC kung sakali. Good laner versus Alice. And then, ang next na problema na dito ng TNC is ano yung mid lane. Kapag tatapat nila, the Lunox has been banned. Probably yung Eve na rin ang kasunod dito. Tatanungin ko ulit si Mr. KVJ. This time, yung mid-lane form naman niya. Kasi maraming form si KVJ. Oo nga eh. For TNC, ano ang magandang option? Knowing na wala na yung Lunox and tinanggal din yung Zushin, anong bibigay ng TNC para kay Lancy? Kung pantapat lang sa Zoxin, siguro Eve na best choice yan. Kaso papasukin lang siya ng Harith Alice eh. Pwede siguro siya magkaguro dito kung gusto niya safe lang. Kasi yung map natin is maraming bush, di ba? At least yun, pwede mag-solo siya, ganun. Ganda. Okay. Ang ganda ng mga bitaw. Ganyan talaga pag veteran. Naalala mo yung iba't ibang options for TNC. Again, it's the Kagura and the Eve. Yan naman yung pwedeng abangan ng Twisted Minds. Pero tama ka banggit eh. Parang either way, hahabulin sila nung Harith at nung Alice eh. Yeah. So, I would say yung pwede lang patapatin is XP muna. Kuha sila ng Lapu-Lapu or Arlot. Strong lanes versus Alice. Lapu-Lapu lang pala. Kasi Arlot medyo mahirapan. And then with the Esmeralda being banned, walang actual na sagot dito. Pero pinili naman nila yung Alice. So ngayon, merong option ang Twisted na kumuha ng assassin. Wala na palang kaya busa. Pero do keep in mind sa regular season, si MP the King, nag-evolve yan. Hindi na siya assassin mainline. Nag-utility na rin. Oh! Ito na naman! Si Coach Bonchan with the plan and the twist. Leo Mord. Para kay MP the King ba to? I think so. So parang naalala ko yung matchup ng Leo sa 1-1. Parang kaya. Oo, kaya ng Leo yun. Kaya ng Leo. Pero hindi literal naman sila ipagpapat. Okay, so ngayon, parang mas gumanda yung Kakura para dito sa TNC. Immune, mayroon siyang way para i-bypass yung Kalea. Parang medyo guaranteed. Oo, parang Kung ikaw yan. para sa akin susugal ko ng Eve yan eh. Eve? Oo. Kasi pang-atlet sa Leo, ganyan, pag nakita mo nag-dash, tatago mo na agad. Tapos paprotect ka na lang sa gatot, may revitalist naman eh. Yeah. Kung magkakagura ka kasi, ay, nagbalyan na. Oo, Valentina. Okay yung ban sa Kalea, no? Feeling ko din to, medyo comfort na rin for TNC. Usually kapag nauubusan ng mid laners dito si Lancy. And then if may mga magagandang ults, medyo tempting nga din naman talaga yung Eve. Yung Valentina. Kasi ang sarap din ng idea na meron siyang Crimson Beacon for the mage. So ano masabi natin dito sa draft between TNC and Twisted Minds, Kuya LPJ? Parang kung draft twisted ako eh. Ang lakas ng mid nila eh. Kalea, Zoxin. Zushin. Parang... Tapos Leo Mord pa. Parang pag nag-pour, gigera na agad yun eh. Galit sa hero no? Parang palaban yung heroes dito ng Twisted Minds.
tignan natin kung mapipigilan ba ng TNC yung galit na namumuo dito sa draft ng Twisted Minds. Let's see what is gonna happen in game number 1 as we head on to the land of Dawn. And I'm gonna throw you over to our casters. Bagong yugto na naman ang ating masasaksiyan sa match number 2 ng ating play-ins. Unang araw pala nasaksiyan natin na match number 1 kung saan TLPH ang nagwagi. Match number 2 naman, sino ba magtatagumpay na makakasurvive for another day? Welcome Ito ang laban to ng Mobile Twisted Legends. Minds laban sa TNC Pro Team. Napakasarap pag-usapan at talakhayin or diskusyonin no, yung usapin tungkol sa new school and sa old school. Pero sabi dito ni Kanoy, sige na, new school ang pangungunahan natin. Napitawag agad actually yung Revitalist dito ni Jack. So, maraming resources na na-expend para sa TLC. Kung school ang pag-uusapan, kasama dyan ng mga research. Ayan. Kasama dyan ng mga pagdepensa, mga TCs. Ayan. Diba? And it's all up to TNC to somehow uncover. Itong kakaibang twist na naman ng Twisted Minds. Pagdating sa drama, ito actually ang baby pick pero bandang gitna agad ang namumuong tensyon. Eh, nasumama na si Saida eh. Tatahi-tahi din. Bibitawan niya muna si Kaloy. Pero si Sean tuloy-tuloy lamang sa kanyang ginagawa. And tama yung sinabi ni KLBJ dito eh. Napakalakas kaya ng duo na yan. Yung mid-roam duo ng Kalea at ng Zushin. Napakahirap pigilan yun eh. And actually, I do agree, even kanina para pinapredict rin mag-i-EVE sana. Shoutout kay KLVJ. Grabe supportan niya from MDL. Nakita ko rin siya ng playoffs namin. Talaga? Ngayon dito rin sa MPL playoffs. At iba talaga yung nagiging perspective nila. And putting into perspective din, nakita naman natin, kakaibang twist. Pero ganun pa rin yung condition. Ganoon pa rin yung mechanics sa susundin ng Twisted Minds. Wait for an initiation. Wait for the perfect timing. For TNC, it's up to them to unravel yung kanina nga binabagyan nila. Parang namumuong galit yung draft ng Twisted eh. Ayun nga eh. Tino mo, patungo na rin sa itaas. Dito ang TNC. Habang hindi pa naman level 4 si Lancy rito. Hayaan na muna nila. At feeling ko, iipitin ata nila na tumawid dito sa gitna. Nagpa-level 4 sa itaas si Lancy. Ngayon nakahawakan na ni TNC. Okay. Tugo ng pagong ng laban. Pasok na si Lanzo. Kaloy ay nakabati din. Si Dreamer naman ngayon ay tinipuwersa lamang si MP na King na mapalayo. At ang TNC nakakuha ng pagong. Ngayon naman nagamit na rin si Barbiel. And AOG. Pakitilin si Lanzo. Tapos Recta Purple mapagat dito ang TNC Pro Team. What a great head start. First blood nga. First turtle buff pa. Tapos ngayon, makakakuha pa ng first deny buff laban sa Twisted Minds. Hirap nito. Kailangan pa naman ng isang Leo Mord na makascale no, sa early portions pa lang ng game. Sinasabi kanina ni Midnight na galit sa hero yung lineup dito ng Twisted Minds, specifically itong isang Leo Mord. Pero parang hindi ganun yung naging resulta kasi hinarapan ka agad siya ni Trimar eh. Maraming nagsasabi na ang pinakamahirap is kapag ka-clash na sasalin si Barbiel. Hindi. Mahirap patamain pag nasalo mo na si Barbiel. Katulad kanina, nakuha man after the Phantom Steed yung kabayo mo, pero without you getting an opening, medyo nababaliwala yung kaya niya sanang ibigay na damage palabas dito sa TNC Pro Team. Ngayon, balikan naman natin. Zaida with his Lancelot. For me, kahit before na nakakampi niya si Carl TZ, grabe din yung mechanics ng batang to. Oo nga eh. Naalala ko, 10-man pa nga sila nun eh. Palitan talaga. No, etong si Zaida. Nagkaroon din ng punto actually na na 6-man itong si Zaida, di ba? And yes. For this guy, no, na talagang biniyayaan ng sobrang lupit na mechanics, lahat ng pindutan, special na hero pa sa kanya, yung mga Hayabusa, mga Fanny, na kung saan hindi nga ino-open kapag paminsan ay kalaban ng TNC, ano? Tinatanggal actually yan ang Inaalis, first ban ng Twisted Minds. Funny ban agad kay Zaida. Pero sa ngayon, mapipigilan ba nila as TNC slowly approaches yung left push mid natin. And for Twisted Minds, medyo shaking and baking pa rin ang kanilang mga attempts and intel dito. Oo nga eh, medyo shaking nga rin talaga yung nagiging galaw ng Twisted Minds. Ang mahirap dito, paano mo bubutasin yung barikada ng TNC? Paano nga ba? Ayan na nga, magsisimulan nata nila dito kay Chuck. Ngayon tayo malibang sa may madalikod. Yung pagong ay buhay pa rin. Si Kanoy namatay. Kasabay pa nga ni Evan the King. Retribution para kay Zaida. Sila magwawag-isa pagong. Ngayon ay AOG ay gagamitin din. Inapunta si Nosha, nagamit niya yung kanyang Purify. Hahabol pa rin si Zaida sa may badalikod. At mamamatay si Lanzo sa kamay ng TNC. A very nice control there for TNC Pro Team.
Nakita natin yung effort ni Nosha, kaso problema, hindi sila pare-pareho ng tina-target. Meanwhile for Zaida, all he had to do was focus on the turtle, tapos sabay main quest agad. 0-4 already sa kill score natin. Magli-5 minuto pa lamang. Pero mukhang naging unstoppable na agad dito si Zaida. Yun nga eh, isipin mo 2 levels yung gap niya dito kay MP the King. Bihira lang natin na makita na nagiging ganito ang aksyon kapag nakakahawak din ng mga comfy hero dito si MP. Pero may babalibag ata itong si Kaloy. Chakno ay humarap na rin. Kinuha niya yung Tsunami Slam. And may additional na kits na ang TNC dito. If ever man na may mahuli dito si Lancy. Available pa actually yung kanyang ultimate dito. Pasok. Papasok na. Inunahan na siya with the Tsunami Slam. At nakabawi din naman ang Twisted. Chakno nag-aabang lang ng kanyang taunt. Bate pa. Babalibag na naman ito si Trimar. Pero matibay talaga itong Lapu-Laps na ito. Pasok na naman. Bumalang. Ang mga miyembro dito ng Twisted Minds. Habang si Benny sasama na. Kaya lang si Kaloy ang namatay. Ayan na! Aalis na rin si Lanzo. Bibit din si Chak. Bitin ata yung kakayahan din ng Twisted para pigilan ang pagsugod ng TNC. Tatawid si Zaida. Nag-aabang na pagkakataon Bumalik sa ba? purple bomb para ang tungo. Kasi kakauwi lamang ni MP the King at may ideya siya dun. Grabe yung taktika na meron dito sila Zaida, no? And as much as possible nakikita natin, even Chakno as well, nire-reserve niya hanggang sa pinakadulo yung unbreakable fist niya. Hindi niya basta kinocommit yan yung taunt na meron siya. Meanwhile, for Twisted Minds, we do understand na kailangan nila maghanap ng ibang pinto. Nakahanap naman ng babasagin na pinto doon si Nosha. Pero problema, masyado na silang nabubuli sa linya, Burrito. Yun nga eh, tinan mo naman sobrang tapang ng CNC Pro Team. Pero gusto ko yung ginagawa ni Sean na talagang chine-check niya lahat ng mga process na pwedeng pagtaguan ni Chaka. Napakahirap din kaya yung pagka natod ka bigla. Tapos may kasunod na threat mula dito kay Lancy. Actually, hawak niya yung Tsunami Slam. So any moment sa tagpong ito, ay pwede silang sumet up. Okay, may mahahanap pa sila Trimar and Chakno. Pero mukhang si Kaloy ang mangunguna. Ayun ang Tsunami Slam, tinawag na Phantom Steed. Bitawan dito ni MP. Lanzo! Sa magong! At si Zaida muli for the third time. Ang magwawagi habang si Benny nakuha na ng kill. AOG wala tinamaan. Pasok naman si Lancy. Notion Meron pa siya dito patay! Tsunami Slam. At kinamaan si Notion ng lintik. TNC Pro Team. Tuloy-tuloy ang paglipad. What a way to rise from the ashes. Their opening game dito sa ating playoff day number 1. Everything on the line. Mapapatay pa siya! May recall pa na pinakita dito si Zaida. Ladies and gentlemen, napakalinis na laruan mula sa TNC Pro Team. For Twisted Minds, the problem still persists. Yung mga simptomas ay lumalabas na Burrito. At kailangan nilang unahan ito ng Lunas. Lunas dyan, of course, is to actually get the perfect setup here for Kaloy. Kadalasan ng mga nakikita niya ay yung mga may kakunatan, may mga pantakas, most especially dito na humaharap lagi si Chak na Trimar. Wala silang pake kahit sila yung balibagin mo. As long as makomit nila yung ultimate sila, then Zaida and even Lancy will go for the free hit. Benny Cutie nga, nung kabilang banda parang, kailangan pa ba ako? Ay, hindi na. Sige, uwi na ako. Oo, bumalik na kaagad dun sa lane eh, no? And maganda yung sinasabi mo dito pagka nila hinugot mo kasi si Trimar, parang parang libreng flicker pa yun sa kanya, no? Hindi na siya mag-e-effort pa na lumapit. Kasi nga naman dadali mo na siya dun sa sa box na niluluto dito ng Twisted. Medyo nabibitina na sila ng damage at lumulobo na rin yung kalamangan nila. Nasa almost 7K na yung kanilang gold lead dito at lahat ng objective ay nakuha nila. So wala pang technically na nagiging sagot na nahahanap dito ang Twisted bukod dun sa Torre sa baba. And this is the definition of being dominating talaga. Yeah. Kasi nandun yung number, pagdating sa kills, you also have the net worth. At di lang yung tinututukan natin, may capability din ng TNC to go for that setup. Manguna sila, okay lang. Maunahan sila, okay lang din. Yeah. So it's a win-win sa kanila. Katulad sinabi mo, napapadali yung buhay ni Trimar kapag siya yung tina-target mo. If you're Twisted Minds, hindi mo gugustuhin yun. Wag na. Pero sa ngayon, ang gusto yata ng TNC Pro Team is to actually finish off on a well-disciplined game. Sobrang limited nung sila lagi yung nag-hot down. If ever, prayo talaga nila dito yung mga objektiba. So yun nga talagang tinutuloy na nila. Lord ay makukuha ng CNC Pro Team without any contestation. And Twisted Minds, maatras na rin. Chakno talagang palaban. Makikipagkita siya dito sa mga miyembro ng Twisted habang nakahawak dun sa mahabang bush itong si Kaloy. I-take over na dito ni Lancy. Kukunin yung Tsunami Slam. So may threat na naman para dito sa TNC. Ito yung sinasabi natin, hindi nila pinipilit. Not unless
meron talaga na nag-overstay. Pinapunish yan ng TNC Pro Team. Now, the Lord will march onto the top lane. Silip tayo real quick dito sa ating Infinix in-game equipment. Ramdam yung gap. Kahit sa jungle to jungle lang ating tutukan, even onto the gold lane actually. Surprisingly, dito pa rin si Benny QT ang makakalamang kay Nosha. It really matters the most for TNC Pro Team na maging untouchable all throughout din dito si Zaida, even Benny QT. Pero sa ngayon, di nila problema yan dahil sila ang susugod. Dami nilang problema dito. Yung AOG mula kay Chuck. Si Benny QT na makakalipad. Yung Lord na nasa may bandang itaas. At si Lancy, yung threat ng kanyang Tsunami Slam. Pwedeng isa-isahin ito ng TNC. Hawak pa rin naman nila yung Lord. Aabante pa dito si Kaloy. Umamba lamang nung kanyang talon. Yan si Trimar, nagamit na rin kagad yung kanyang Bravest Fighter. Uy, Trimar, grabe! With the AOG, patay kagad si Sean! Naku po, hindi man lang nakapag-react dito. Grabe si Chakno! Mamamatay na rin si Lansu. Same with Chakno. Ngayon ay lilinis na ang TNC Pro Team. Isusunod nila yung top lane. Grabe no, kahit sino-sino na lang dito. Ang humarap, bibigyan talaga dito nila Lancy. Nakabate ang apat na whole team! Kung mauunahan pa ata dito si Kaloy! Kasi napin doon yung Purify at ang old school ang magwawagi sa Game 1.